our beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Muli sa inyong lahat sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin. Para sa ating lahat, eto na ngayon mga kababayan, hindi na nga rin nakatiis si Chief of Staff Browner. Ito yung Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Aktibo. Mga kababayan, panoorin natin itong kanyang sinabi, o yung kanyang speech. Marami po tayong naririnig ngayon mga masasabi natin mga destabilization efforts. May mga nagsasabi na dapat palitan ang ating Pangulo dahil sa maraming rason. May mga nagsasabi na dapat ay magkaroon ulit ng kudeta. And sadly, some of them were former officers of the Armed Forces of the Philippines. At nakausap ko po yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please, do not involve the active personnel of the Armed Forces of the Philippines. Kaya panawagan ko sa ating mga kasundaluhan, officers and enlisted personnel, huwag tayong sumama sa mga ganitong mga movements. Maraming nag-encourage, hinihikayat ng individual members natin. Once we find out that any one of our active personnel are involved in this, we will act swiftly but judiciously. So huwag na tayong mag-isip. Maawa na tayo sa ating bansa. Let's give our country a chance to move forward to progress. Ayun na nga mga kababayan. Ito na nga ngayon, maraming nga daw na mga alingas-ngas dyan. No? Ang problema, eto mga kababayan, ating i-analisa. Alam niyo mga kababayan, ang mga nananawagan ay yung mga retirado. Hindi naman yung mga kasundoluhan natin na aktibo sa serbisyo. Pansinin niyo, bakit ko na ano ho ang nakikita nating hindi maganda. Diba? Yung mga retirado ang nagwawala o parang mga parang mga bulating inasinan, ha? Ang dami diyan mga nagsasalita, 'di ba? Kung ano-ano pinagsasabi. Ito ngayon mga kababayan. Hindi kaya ito yung mga dating mga opisyal ng kasundaluhan. Ang tanong natin sila, ito ba yung mga nakinabang ng panahon ni Pangulong Duterte? I will kill you. Ito ba yung mga taong naambunan ng grasya? Tayo naman nagtatanong lang bakit ganun na lang. Samantalang ngayon, mga aktibo, ito na nga sabi nga ni General Browner, mga kababayan, tayong mga aktibo, huwag tayong sasama sa anumang mga pagpaplano na pabagsakin ng ating gobyerno. Abay, maawa kayo. Diba? Palakpakan naman natin yan, diba? Diba mga kababayan? Dapat ganun yung iisipin ng mga leader natin kahit man ano ang ahensya ng ating gobyerno. Isipin ninyo yung kapakanan ng taong bayan, ng ating bansa. Kasi alam naman natin, alam nila na walang maidudulot na maganda. Diba? Panggugulo lang, paninira lang sa kasalukuyang administrasyon ang lahat ng yan. At ang tinatamaan, mga kababayan, ang taong bayan. Taong bayan kasi dyan yung magsasuffer. Ang epekto ng lahat ng yan, taong bayan pa rin ang mahihirapan. Diba? Kahit kailan walang naging magandang benepisyo, mga kababayan, ang mga nangyari sa kasaysayan natin na mga kudita, na mga destabilization plot, mga ganyan. Yung mga kanyang pagpaplano ng ating mga ibang mga kababayan
na magpabagsak ng gobyerno, mang-agaw ng posisyon sa gobyerno. At ito mga kababayan, isa pa. Pagka ba tinanggal natin si Pangulong Bongbong Marcos, sino ipapalit nyo? Si Sara. Si Sara, na wala pang napapatunayan mga kababayan sa kanyang hinahawakan na posisyon bilang DepEd Secretary. Bagsak ang rating natin pagdating sa edukasyon sa pandaigdigan eh. Diba? Wala pa na ipapakita. Maging yung ulitin natin, di ba? Yung kanyang confidential fund na 125. Yun lang po yung alam ko eh. Bukod doon, ano pa ba nagawa niya sa kanyang departamento? Meron po ba? Kababayan, ang Pangulong Bongbong Marcos, marami na hong nagawa. Marami nang nagawa ang Pangulo na kaparaanan para sa kinabukasan natin at para sa kasalukuyan na kabuhayan natin. Utang ng ating bansa, utang natin sa World Bank halos bayad na. Saan kayo nakakita ng ganyan? Ngayon lang ho ako nakakita ng ganyang pangulo. Tapos ngayon, etong mga kritiko, kung ano-ano na lang. Diba? So lang, walang kakwenta-kwenta mga kababayan ng mga batikos ng mga kritiko. Pero mo, noong panahon nga ni Pangulong Duterte na idol nila. Diba? Kumpara nyo mga kababayan. Ayoko na ho magsalita sa totoo lang ikumpara nyo na lang. Kumpara nyo yung pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos sa ngayon at yung pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Tapos mag-isip kayo. Isip kayo. Pero bago yun, kumain muna kayo para makapag-isip kayo ng tama. Ay, nako. Di ba? Ewan ko ba? Bakit ganito nangyayari sa ating bansa? Nakakalungkot. Mga kababayan, kapwa Pilipino, hinihila ang kapwa Pilipino para sa pansariling interes, pansariling kapakanan. Diba? Sana naman matapos na yun. Kaya tayo hindi umuunlad. Kaya tayo nahihirapang umunlad kahit anong kagustuhan ng administrasyon ngayon na itaas ang antas ng Pilipinas. Wala eh. Hirap na hirap. Pero sa kabila nun, ginagawa pa rin lahat ng kaparaanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay, buhay talaga. Anyway, muli, Mike Cervera po. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike,